Hello everybody, this is Desiree and welcome to my channel. Today is our first full day here in Hong Kong, so please join me as we get lost in the city. Literally. Holy that is one scary place. Hi guys, so it's officially my first full day here in Hong Kong. Originally, ang plan ko talaga for the first day was to go to Ngong Ping Village, dun sa Ngong Ping 360 cable car nila. Kaya lang, when I checked last week, yung linggo na to is yung scheduled na maintenance nila. So, hindi ako makakapunta doon. I mean, open pa rin yung Ngong Ping Village, kaya lang hindi operational yung cable car. So, parang hindi complete yung experience kapag pinush ko pa rin pumunta ng Ngong Ping Village. Kaya, today, wala akong masyadong plinano. Ang meron lang akong nakabook talaga na activity is yung Sky 100. So, possibly ang gagawin ko ngayong umaga is pupunta ako ng Tsim Tsum Tsui area. It's currently, ano ba? 9 na ba? 9 something in the morning, and pupunta ako ng Tsim Tsum Tsui area. Then ako magbe-breakfast, and dun ikotin ka na din yung lugar, or magtitingin ako kung ano yung pwedeng puntahan doon. And siguro mga bandang hapon tsaka ako pupunta ng Kowloon area for the Sky 100 activity. And then bahala na ako ano yung maisip kong or ano yung makita ko na pwede kong puntahan pa later on. So, ngayon, wala pa kasi akong octopus card. Wala, yung SIM card, hindi pa din ako nakakabili. Yung roaming ko is valid lang hanggang ngayong araw. Yung, inactivate ko. Tapos, ano pa ba? On my previous vlogs, lalo na din sa Malaysia and the Singapore, if you notice, kapag ako yung may hawak ng camera, magalaw siya, nakakahilo, ganyan. Kasi, what would happen is, okay, sige, let's pretend na ito yung camera, no? Na-late ko na-realize na hindi ko pala siya kayang hawakan ng all the time. Kumbaga, na-realize ko lang siya nung nasa airport na ako, tas, papasok na ako ng boarding gate. So, gusto ko sana yung shot na hawak ko yung boarding pass na ibibigay din sa attendant. Din sa, land crew. Tapos, yun nga na-realize ko, paano ko pala hawakan yung camera kung hawak ko yung boarding pass, right? So, what I would do is, iipitin ko yung camera dito sa kamay ko, or dito sa may chest area ko. So, may kili-kili banda, ganyan. Para para makuha. Kaya lang, ang nangyayari is masyado siyang magalaw, or iba na yung angulo, ganyan. So what I did for this trip is, actually yung sa Bora trip din ganun, pero hindi ko masyadong nagamit. Ito, bumili ako ng ganito. Strap siya. I mean, ilalagay mo siya dun sa strap ng bag mo pala, parang clip. Tapos nakakabit na yung camera ko dito. So what this will do is, it will leave my arm or my hand free para sa mga pwede kong gawin. Ang problema ko lang, so kunwari ganito siya. Ito yung strap ng backpack. And then dito ko siya i-clip. Parang ganyan. So parang yung most na view nyo is yung point of view ko. Ang problema ko lang dito is maliit yung strap nito. So hindi ganoon ka secure, or hindi siya ganoon ka steady yung yung camera. I checked yung previous footage na nakuha ko kagabi, and gumagalaw pa rin yung angulo niya. I mean, medyo mas smooth siya pag compared sa hawak ko, pero yung angulo niya is gumaganon, tumatagilid, ganyan. Hindi ko alam kung kaya sa editing. So, kung kunwari nakikita nyo yung medyo straight, so nakaya ko siya ng editing. Pero kung hindi, pagpasensya nyo na lang. Itatry ko siyang i-steady for today. Kung kaya ko ba siyang... Kasi kaya ko siyang ma-steady if I hold it
ano ba, tightly dito. Kaya lang syempre hindi ko naman laging maaalala yun. So, yun lang. So, for my Hong Kong vlog, most likely, yun yung point of view na makikita nyo. Okay? So, yun lang. I'm gonna head out. So, this is the map of Hong Kong. Ito yung Hong Kong Island, Lantau Island, and ito yung Hong Kong port na nakadikit sa China. So, ito yung border nila. Ito yung Shenzhen, China. And if you're used to using Shopee, familiar na siguro yung lugar na to sa'yo. Kasi dito banda yung Shenzhen sorting area kung saan kadalasan tumatagal yung mga parcel natin. So, mabalik tayo. So, dito sa may Hong Kong Island yung Central. And dun tayo sa Mini Central nakastay. Right. And again, pupunta tayo ng Tsim Sha Tsui. Tama ba ako? ng pronunciation. So from here, i-click lang yung direction and then pupunta ako ng Tsim Sha Tsui. Ayan. And then usually ganito din ako pag i-check kung paano pumunta sa mga iba't ibang lugar. And then from here, i-check ko lang yung travel mode. So ito nga, magko-commute lang ako. So, train. Ang ginawa ko is, from our hotel, naglakad lang ako pababa. And then, dun sa mismong MTR, sumakay na ako. In fairness, hindi ako naligaw dyan kasi diretso lang naman. So, sumakay ako dito sa Central Station. And then, bumaba ako dito sa Tsim Sha Tsui mismo. When I woke up this morning, I was hit by this strange sense of melancholy. I don't really know why. It came out of nowhere. And I think it just really hit me that I'm alone in a foreign country. Iba din kasi syempre yung may kasama ka kasi may kabiruan ka, may kakwentuhan ka, may kadamay ka pag nawawala. So siguro kaya ako siya biglang naramdaman kasi hindi ako sanay. But you know, I thought that what I was feeling at that moment could barely compare. Siguro very, very minute lang of what my mom felt or what my grandma felt or what OFW feels kapag andun sila sa ibang bansa tas mag-isa lang nila. And at that moment, mas nagkaroon ako ng appreciation sa mga sacrifices ng parents ko and ng lola ko. So anyway, ayun nga, medyo malungkot yung gising ko. Kaya naman, ang naisip ko for breakfast is dun-da-da-dun, Jollibee! Just because it ties me back to the Philippines and for sure, may mga Pinoy nakakain doon and yung marinig ko lang yung Tagalog,
Ilocano, or any other dialects from the Philippines is comforting na para sa akin. Hindi ko alam kung gutom lang ba ako, pero grabe, ang sarap ng Chicken Joy. So anyway, dito tayo sa Jollibee kumain. And after nito, lumabas na ako and nagsimula na akong maglakad papunta ng Avenue of Stars. Umupo lang ako saglit para magpahinga and to enjoy the view. I don't know, there's something relaxing about watching the water, the beautiful weather, the skyline, the people walking about. So medyo nagtagal din ako dito, maybe 10 to 15 minutes na nakaupo ako just enjoying the moment. So, ang Avenue of Stars pala is yung version ng Hong Kong of the Hollywood Walk of Fame sa US. Kaya naman inisa-isa ko yung mga signs to check if I know any of the artists. So far yung mga nakilala ko by name were Chow Yun-fat, Andy Lau, Jet Li, Stephen Chow, Bruce Lee, Michelle Yeoh, and of course, Jackie Chan. Now, let's go back to the map. So, andito tayo sa may Avenue of Stars. And habang nakaupo ako dyan, nag-isip na ako kung saan ako pupunta. Now, if you'd recall, dun sa Kuala Lumpur na vlog, I mentioned how I like visiting museums, lalo na kapag first time ko pumunta sa isang lugar. Specifically, yung mga history museums. Just so I'd get an idea about the culture, the place, and its history, ganyan. So, kung mapapansin nyo dito, malapit lang sa Avenue of Stars is yung Hong Kong Museum of Art and then yung Hong Kong Space Museum. Unfortunately, hindi ako pumunta dyan kasi nga yung habol ko was the History Museum. And I checked Google Map and ayun, andito siya. So, from Avenue of Stars, ito siya. Ayan. So, from Avenue of Stars, nilakad ko yan. Yes, naglakad ako. Kasi parang ganun lang din naman pag magbabas or magte-train. Malapit lang naman daw siya. Less than a kilometer away. Ayan, exercise. So, pagdating ko sa museum, dun ko lang nalaman na every Wednesday pala, most ng museums sa Hong Kong is free admission. So, this includes yung museum sa may Avenue of Stars, yung Hong Kong Museum of Art, Hong Kong Space Museum, Hong Kong Heritage Museum,
yung Hong Kong Museum of History where we're at, and yung katapat niya which is Hong Kong Science Museum, and may mga iba pang museums. So usually yung regular na entrance fees around 5 to 10 Hong Kong dollars. So swerte din pala na nagkataon na Wednesday ako andon. Na dumiretso ako muna sa Hong Kong Museum of History. However, pagkapasok ko, nakita agad ako ng attendant doon. Nilapitan niya ako. Tinuro niya yung camera ko na nakaklip dun sa may bag ko. And told me na bawal nga mag-video sa loob. So, syempre ako naman masunodin ako. Binag ko na lang yung camera. Pictures are allowed. Technically nga, kung medyo matigas yung ulo ko, I could have taken a video using my phone. Pero yun nga, rules are rules, so hindi ko na pinush na mag-video and just lived in the moment. I still took pictures and it was actually a pretty informative experience. So after ko ng Hong Kong Museum of History, pumunta naman ako ng Hong Kong Science Museum, which is yun nga katapat lang niya. Dito hindi na ako nag-picture at all. In-enjoy ko lang yung exhibit and yung iba't ibang mga galleries. Madami din mga activities na pwede mong gawin. Nung nandun nga ako, ang daming mga bata na andun. So if you have kids, I highly recommend that you include this in your itinerary. Kasi mura na, libre pa pag Wednesday. And yun nga, madaming mga interactive stuff na pwede nilang gawin. So this is where I'll end this video for now. Thank you so much for watching. If you like this video, then please like and subscribe. And don't forget to hit that notification bell so you'd get notified once I upload the next part of this series. So far, we've done a lot of walking in this trip, and guess what? There's still a lot of walking left to do. So please watch out for the next video. See ya!